Hindi ko kailanman malilimutan yung Biyernes na yon. Pag-uwi ko sa kondo namin sa Makati, nakita ko si Isabel na nag-iimpake ng mga maleta. Hunyo noon, mainit at malagkit ang hangin at nakatayo siya sa harap ng salamin sa kwarto, suot yung asul na bestida na binili ko para sa kanya sa Boracay noong 1 taon. Alam kong may mali dahil hindi man lang siya tumingin sa akin nung tumayo ako sa pinto. Aalis na ako, sabi niya. Di pa rin humaharap sa akin. Ang lamig ng boses niya, halos walang pakialam. Para kaming mga estranghero na naghahati sa kondo. Hindi mga taong 7 taon ang magkasama. 7 taon pare. 7 taon ang magkasamang pangarap, mga biyahe sa La Union, mga hapunan sa paborito naming kainan sa poblasyon, pagpaplano ng kinabukasan. Tinanong ko kung saan siya pupunta, kahit alam ko na ang sagot. Bawat babae ay may sariling paraan ng pagsasalita kapag nakagawa na ng desisyon na walang balikan, at si Isabel ay may ganoong tingin. Malamig na mga mata, taas noo, yung paraan ng pagtutupi niya ng mga damit sa maleta, eksakto, mabilis, na para bang pinraktis niya ito ng 100 beses sa isip niya. Hinihintay ako ni Paulo sa baba, sabi niya sa wakas. Si Paulo Roxas, ang golden boy ng PBA. Ang star player ng Hinebra na kung makashoot ay parang automatic, na may mga kontrata sa mga brand tulad ng Nike at Gatorade na nakikipag-picture kasama ng mga politiko at artista. Si Paulo fucking Roxas na pumunta sa party natin noong nakaraang taon at inubos ang alak ko habang tinititigan si Isabel na para bang naging invisible ako. Sinubukan kong maging magalang, sinubukan kong makipag-usap. Sinabi ko sa kanya na maaari kaming mag-usap, na maaari naming ayusin kung anuman ang problema. Tumawa siya. Hindi iyon ang mainit niyang tawa na mahal ko, kundi isang mapait na tawa, isang bagay na mas sumira sa loob ko kaysa sa isang sampal. Marco, sabi niya sa pangalan ko na para bang ako ay isang bata na hindi nakakaintindi sa mundo. Mabait ka, maayos ka, pero si Paulo ay kilala. Gets mo? Sikat siya. Kasama ko siya sa mga laro, sa mga premiere, sa mga lugar na hinding-hindi mo mapupuntahan dahil sa ad agency mo at mga lokal na kliyente mo. Hindi ako nakapagsalita. Maayos naman ang takbo ng ahensya ko. Nagpapatakbo ako ng mga kampanya para sa 3 malalaking mall chain. May team ako ng 10 tao. Nagtatrabaho kasama ang ilang malalaking pangalan sa Pilipinas. Pero sa mata niya, lahat ng iyon ay biglang naging walang kwenta. Ako ay naging walang kwenta. Kinuha niya ang mga maleta at lumabas. Hindi ko siya pinigilan. Nakatayo lang ako roon sa kawalan ng aming kondo, pinapanood mula sa bintana habang pumapasok siya sa itim na Porsche Cayenne ni Paulo. Hindi siya lumingon. Nakita ko kung paano inilagay ni Paulo ang kamay niya sa tuhod ni Isabel habang papalayo sila sa Acacia Avenue, at yun na yun. Ang katapusan ng kwentong akala ko ay magtatagal habang buhay. Pero hindi iyon ang pinakamasamang nangyari. Hindi, iyon ay simula pa lang. Noong Lunes ng umaga, nakatanggap ako ng mga email mula sa 3 sa 5 kong pangunahing kliyente. Lahat ay parehong mensahe, iba lang ang pagkakapackage. Mahal na Marco, pagkatapos ng internal review ng aming diskarte, at bla bla bla. Kinakansela nila ang mga kontrata. Ganun lang. Isa-isa. Tinawagan ko ang mga kontak ko, mga taong nakakakape ko, at pinaplano ko ng mga kampanya sa loob ng maraming buwan. Walang may gustong magsabi sa akin kung ano talaga ang nangyayari. Pero tumawag si Thomas, isang kaibigan ko mula pa noong college, na nasa marketing na ngayon ng isa sa mga kumpanyang iyon. Sinabi niya sa akin ang totoo. Pumirma si Paulo Roxas sa isang mas malaking ahensya sa Maynila, yung may mga koneksyon sa Singapore, Kuala Lumpur, pati na sa Hong Kong. At binigyan ng ahensyang iyon ng ultimatum ang mga kliyente ko, alinman sa kanila o sa ibang mga ahensya. Pinili nila ang mas malaking pangalan. At ako? Ako ay collateral damage. Nakaupo ako sa opisina, pinapanood ang pagguho ng negosyo ko. Tinitingnan ako ng mga tao ko ng may pag-aalala, pero ano ang masasabi ko sa kanila? Na iniwan ako ng asawa ko para sa isang lalaki na nagpasya sirain ang karera ko dahil kaya niya, dahil nandoon ako, isang madaling target, dahil nakakatuwa ito para sa kanya? O baka may sinabi si Isabel sa kanya tungkol sa akin,
Baka pinagtatawanan nila ako habang nakahiga sila sa kanyang marangyang villa sa Forbes Park. Sa loob ng isang buwan, kinailangan kong tanggalin ang 5 tao. Mga taong may pamilya, mga taong nagtiwala sa akin. Ang ahensya ay naging anino na lang ng dati. Ako ay naging anino na lang ng dati. Nakikita ko sila sa Instagram, si Isabel at Paolo, sa mga yate, sa Amanpulo, sa mga laro kung saan isinisigaw niya ang pangalan ni Paolo. Nagsusuot siya ng mga sunglasses na marahil ay mas mahal pa kaysa sa buwan ng kita ko. Alam ng lahat. Sa tuwing papasok ako sa coffee shop kung saan kami madalas makipagkita sa mga tao mula sa industriya, nararamdaman ko ang mga tingin, panghihinayang, awa. Siguro kahit kasiyahan mula sa ilang mga tao na naghihintay na makita ang isang matagumpay na tao na bumagsak. Maliit lang ang Maynila, mabilis kumalat ang mga kwento. Pero may isang bagay na hindi alam ng lahat. Mayroon akong plano. Sa kalaliman ng gabi, kapag ang aking isip ay nagiging pinakamalinaw, kapag ang sakit ay nagiging isang talim, hindi isang pabigat, nagsimula akong makakita ng isang pagkakataon. Nakita ko ang mga kahinaan sa imperyo ni Paolo. Nakita ko ang isang butas sa industriya na hindi napapansin ng iba. At alam ko na kung maglalaro ako ng matalino, hindi lang ako makakaligtas. Maaari ko silang wasakin. Alam mo yung gabi na ang lahat ay nagiging malinaw na parang kristal? Kapag ang lahat ng galit, lahat ng sakit ay biglang nagiging isang bagay na malamig at kinalkula? Nangyari yun sa akin sa terrace ng maliit kong apartment, 3 buwan matapos umalis si Isabel. Nakaupo ako doon kasama ang laptop, isang beer na umiinit sa aking kamay, at tinitingnan ang mga financial report ng mga sports club sa buong Europa. Ngayon, bakit ko yung gagawin, tanong mo? Well, may napansin akong isang interesanteng bagay. Si Paulo Roxas ang Golden Goose ng Ginebra, ngunit ang kanyang karera ay marupok. Siya ay 29 anyos. Sa mundo ng sports, halos matanda ka na kung hindi ka world class. At si Paulo ay magaling, napakagaling para sa PBA. Pero sa international scene, siya ay average. Nakita ko ang mga stats ng kanyang mga laro sa FIBA Asia. Nawawala sa gitna, walang identidad. Pero ang problema ay hindi lang si Paulo. Ang problema ay ang buong infrastruktura sa paligid ng sports marketing sa Pilipinas. Sila ay napag-iwanan. Gumagamit sila ng mga lumang pamamaraan, lumang platform. Habang mas malalim ang paghuhukay ko sa internet, natuklasan ko na mayroong isang malaking butas sa merkado. Walang sino man sa rehiyon ang nakabuo ng isang tunay na digital platform para sa pamamahala ng mga sports sponsorship at kontrata na gumagamit ng artificial intelligence para sa pagsusuri. Mukhang komplikado? Hindi. Sa esensya, gumagawa ako ng isang ideya na magkokonekta sa mga brand, atleta at team sa pamamagitan ng isang platform kung saan tinatantya ng isang algorithm ang tunay na halaga ng sponsorship batay sa social media, media appearances at tagumpay. Walang mga taong nakikipagnegosasyon sa coffee shop, walang mga taong kumukuha ng 30% komisyon. Lahat ay transparent, lahat ay digital. Tinawag kong Tala ang platform. Mapagpanggap na pangalan? Siguro. Ngunit alam ko na kailangan ko ng isang bagay na malaki ang tunog, isang bagay na makakaakit ng tamang uri ng mga investor. Ang problema ay halos bangkarote na ako. Ang ahensya ko ay halos hindi nabubuhay sa ilang maliliit na kliyente. Ang ipon ko, yung plano kong gamitin para sa kasal namin ni Isabel, marahil para sa isang bahay sa labas ng lungsod, lahat ng iyon ay kinailangan kong ipuhunan sa paunang development. Nakahanap ako ng 3 programmer, mga estudyante mula sa UP na mga henyo ngunit gutom. Inalok ko sila ng share sa kumpanya sa halip na buong sweldo sa unang 2 taon. 2 ang tumanggi. Isa, si Philip, isang taga Cebu na dumating sa Maynila na may isang bag at maraming pangarap, ay pumayag. Nagtrabaho kami na parang mga baliw. Sa apartment ko, sa terrace ko, sa mga coffee shop ng lungsod na may mahinang wifi. Si Philip ay nagko-code hanggang 4:00 ng umaga, habang gumagawa ako ng mga pitch presentation at ginagamit ang mga koneksyon na mayroon pa ako sa mundo ng negosyo. Tinawagan ko ang lahat ng kakilala ko. Karamihan ay tumanggi sa akin. Ang ilan ay magalang. Sinabi nila sa akin na maganda ang ideya ngunit wala silang tiwala sa akin matapos bumagsak ang negosyo ko. Ang iba ay tapat. Tinitingnan nila ako bilang isang talunan na sinusubukang iligtas ang kanyang dangal.
Pero nakahanap ako ng isang tao. Si Don Jose Barredo, may-ari ng isang chain ng mga resort sa buong Palawan, isang taong yumaman sa turismo ngunit nais mag-diversify. Umupo kami sa kanyang villa sa Tagaytay. Ipinakita ko sa kanya ang prototype, ipinaliwanag ko ang vision. Nakikinig siya sa akin sa loob ng isang buong oras, nang hindi pumuputol. Sa huli ay sinabi niya, "Marco, ito ay maaaring magpayaman sa iyo o tuluyang wawasak sa iyo. Ngunit gusto ko na hindi ka sumusuko. Bibigyan kita ng 25 million pesos, pero gusto ko ng 30%. Pumayag ako. Ano pa ang magagawa ko? Ang 25 million na yon ay nagbigay daan sa amin na kumuha pa ng 5 tao, irehistro ng maayos ang kumpanya at bumuo ng isang beta version na talagang gumagana. Nag-launch kami ng tahimik, walang ingay. Tina-target ang mas maliliit na club at atleta na nagnanais ng mas mahusay na mga kontrata, ngunit walang access sa malalaking ahensya. Ang unang atleta na pumirma ay isang basketballista mula sa Lasal. Ginamit niya ang platform upang suriin ang kanyang market value at nakakuha ng sponsorship deal sa isang lokal na kumpanya na 50% mas mahusay kaysa sa karaniwang makukuha niya. Pinag-uusapan na kami. Dahan-dahan, ngunit pinag-uusapan. At pagkatapos ay dumating ang pambihirang sandali. Nakatanggap ako ng email mula sa isang tao sa opisina ng isang German football club. Interesado sila sa aming platform para sa pagsusuri ng mga transfer. Nais nilang makita kung maaari nilang gamitin ang aming mga algorithm upang tantyahin ang pagiging sulit ng pagbili ng mga manlalaro mula sa silangang Europa. Sumakay ako sa unang eroplano papuntang Munich. Ang pulong ay tumagal ng 3 oras. Ipinakita ko sa kanila ang lahat, kung paano namin masusuri ang bawat aspeto ng pampublikong persepsyon ng isang manlalaro, kung paano namin mahuhulaan ang paglago o pagbaba ng popularidad batay sa libu-libong data points, kung paano namin maiiwasan ang masasamang pamumuhunan. Sila ay nabighani. Pumirma sila ng kontrata. 150,000 euro bawat taon para sa access sa aming platform. Ang unang tunay na malaking kliyente. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Ginamit ko ang tagumpay na iyon upang makaakit ng venture capital mula sa Singapore. Nagpasok sila ng 50 million pesos. At bigla, ang tala ay hindi na isang startup na nakikipaglaban. Kami ay isang kumpanyang lumalaki. Kumuha kami ng 20 tao. Nagbukas ng opisina sa isang gusali sa Ortigas. Nagsimulang lumawak sa Malaysia, Singapore, Indonesia. Sa loob ng 1 taon, ang halaga ng tala ay tinatayang nasa 1 bilyong piso. Sa loob ng 1 taon at kalahati, nasa mga cover ako ng mga business magazine. Ang tech success ng Pilipinas, sulat nila. Mula sa abot tungo sa tagumpay. Hindi ako naghahanap ng atensyon. Hindi ako naghahanap ng spotlight. Ngunit lahat ng iyon ay natural na dumating kapag gumagawa ka ng isang bagay na gumagana. At sa buong panahong iyon, sinusubaybayan ko sina Paulo at Isabel. Nakita ko ang bawat post, bawat larawan. Nakita rin nila kung ano ang ginagawa ko. Imposible na hindi mapansin kapag nasa mga cover ka na. Ngunit ang hindi alam ni Paulo, at ito ang pinakamatamis na bahagi, ang tala ay nagsisimula ng makipag-usap sa 3 malalaking European football club tungkol sa kung paano tumulong sa kanilang mga acquisition ng manlalaro. At isa sa mga manlalaro sa kanilang radar ay si Paulo Roxas. Nakaupo ako sa opisina nang dumating si Philip na may dalang ulat ng aming pagsusuri kay Paulo. Ang mga numero ay brutal. Pabagsak na porma. Pabagsak na engagement sa social media. Masyadong malaki ang kita para sa kung ano ang ibinibigay niya sa court. Ang aming algorithm ay ni-rate siya bilang isang high-risk investment na hindi nagbibigay katwiran sa kasalukuyang presyo sa merkado. Ipinadala ko ang ulat sa mga club. May isang profesional na tala, walang anumang personal na kwento. Malamig, matigas na data lamang. At pagkatapos ay sumandal na lang ako sa aking upuan at naghintay. Dahil alam ko kung ano ang mangyayari. Alam ko na darating ang kanyang pagbagsak. At sa pagkakataong ito, hindi lamang ito isang pagbagsak sa sports. Ito ay magiging isang ganap na pagkasira ng lahat ng bagay na nagpapanatili sa kanya sa itaas. Ang taglamig ay matindi sa taong iyon. Nagdala ang Enero ng malamig na hangin sa Maynila, isang bagay na hindi madalas mangyari. At ang lungsod ay parang nababalot ng katahimikan
mas mabagal. Sa panahong iyon, ang mundo ni Paolo ay nagsimulang gumuho, piraso bawat piraso. Tulad ng isang may sakit na palabas na pinapanood ko mula sa unang hilera. Una ay dumating ang mga injury. Si Paolo ay na-injure sa isang laro laban sa San Miguel Beermen. Isang dislokasyon sa balikat na nagpanatili sa kanya sa labas ng court sa loob ng 6 na linggo. Normal, nangyayari iyon sa mga atleta. Ngunit ang timing, perpekto ito para sa aking kwento dahil noon ko pa pinifinalize ang mga kontrata sa 2 malalaking club na isinasaalang-alang ang kanyang transfer. Ang aming mga ulat, ang mga malamig analytical na ulat na nagpapakita ng kanyang mahinang porma, ngayon ay pinalakas pa ng isang sariwang injury. Nagpadala ako ng mga updated na data. Nagdagdag ako ng isang tala. Ang historikal na pagsusuri ng mga atleta na may ganitong uri ng pinsala ay nagpapakita ng 70% pagkakataon ng pagbaba ng performance pagkatapos bumalik. Hindi iyon kasinungalingan. Iyon ay purong data. Ngunit ang paraan ng paglalahad ko nito, ang konteksto, ang timing, lahat ay dinisenyo upang ibaon siya. Ang mga club ay umatras. Isa-isa, tahimik, walang pampublikong pahayag. Ngunit alam ni Paolo, sa basketball, alam ng lahat kapag walang may gusto sa iyo. Nakita ko siya sa isang press conference, sinusubukang magmukhang tiwala habang tinatanong ng isang reporter tungkol sa mga transfer. May sinabi siya tungkol sa kung gaano siya kasaya sa Ginebra, kung paano ang Maynila ay kanyang tahanan. Ngunit nakita ko ito sa kanyang mga mata, ang parehong takot na naramdaman ko noong kinakansela ng mga kliyente ko ang mga kontrata. Kaya lang ang takot ko ay nag-iisa, sa katahimikan ng aking opisina. Ang sa kanya ay pampubliko, sa harap ng mga kamera, sa harap ng mga tagahanga, sa harap ng lahat. Ngunit hindi pa iyon sapat, hindi para sa akin. Nais kong maramdaman niya ang bawat atomo ng sakit na naramdaman ko. At pagkatapos ay dumating ang isang pagkakataon na, halos banal sa pagiging perpekto nito. Ang Ginebra ay naghahanap ng bagong pangunahing sponsor. Ang kanilang lumang kontrata ay mag-e-expire na at kailangan nila ng sariwang pera. Ang aming platform, ang Tala, ay naging matagumpay na mayroon kaming kapital para sa mga pamumuhunan. Gumawa ako ng isang alok, hindi bilang sponsor, kundi bilang isang teknolohikal na partner na nagdadala ng mga sponsor. Binigyan ko sila ng access sa aming platform ng libre, sa kondisyon na papayagan nila akong magdala ng mga brand sa pamamagitan ng aming sistema. Pumayag sila. Bakit hindi? Libreng teknolohikal na upgrade kasama ang mga bagong sponsorship. Ang hindi alam ni Paolo at ng Ginebra ay sa pamamagitan ng mga kontratang iyon, meron akong access sa lahat ng data tungkol sa mga manlalaro, lahat ng internal metrics, at meron akong kapangyarihan na gamitin ang data na iyon para sa aking algorithm na ngayon ay napaka-sophisticado na halos mahuhulaan namin ang market value ng sinumang atleta sa rehiyon. Nag-publish ako ng isang pampublikong ulat, hindi direktang tungkol kay Paolo, kundi tungkol sa estado ng Philippine basketball at ang mga overpriced na manlalaro. Ito ay akademiko, propesyonal, puno ng mga istatistika at graph. Ngunit sino mang marunong magbasa sa pagitan ng mga linya ay makikita na ipinapakita ko kung paano ang ilang mga manlalaro, lalo na ang mga star player sa kanilang late 20s na may pabagsak na porma, ay labis na overpriced kumpara sa kanilang tunay na halaga. Kinuha ito ng media. Nagsulat ang mga pahayagan tungkol dito. Pinagdebatehan ito ng mga sports analyst at nagsimulang mabanggit ang pangalan ni Paolo. Dahan-dahan, tapos palakas ng palakas. Bilang isang halimbawa, bilang isang kaso na nagpapakita ng mga problema sa sistema. Ang kanyang mga sponsorship contract ay nagsimulang bumagsak. Hindi siya ni-renew ng Nike. Lumipat ang Gatorade sa isang mas batang manlalaro. At sa bawat oras na mawalan siya ng sponsorship, tumataas ang halaga ng tala dahil lumalapit sa amin ang mga brand. Naghahanap ng mas mahusay na paraan upang suriin ang mga pamumuhunan sa mga atleta. Ang kabalintunaan ay mas matamis kaysa sa anumang bagay na maiisip ko. Ngunit ang tunay na suntok ay dumating kay Isabel. Nakita ko kung paano siya nagsimulang magbago ng pag-uugali sa social media. Mas kaunting mga larawan kasama si Paolo. Mas maraming mga larawan na mag-isa o kasama ang mga kaibigan.
Nagbasa ako sa pagitan ng mga linya. Nakikita niya kung paano lumulubog ang kanyang karera, kung paano nagsisimulang matuyo ang pera, kung paano nawawala ang atensyon. At pagkatapos ay ginawa ko ang isang bagay na marahil ay ang pinakamasama, ngunit din ang pinakatalino. Nag-organisa ako ng isang malaking tech conference sa BGC. Dinala ko ang mga dayuhang investor, mga opisyal ng gobyerno, lahat ng pinakamahalagang tao sa negosyo. Tinawag ko itong Tala Summit. At syempre, inimbitahan ko ang media. Lahat ng pinakamahalagang portal, lahat ng TV network. Sa komperensya, inihayag ko na ang Tala ay tumatanggap ng isang investment na 2.5 bilyong piso mula sa isang pondo sa London. 2.5 bilyon. Ang taong bangkarote 2 taon na ang nakalilipas, ang taong inagawa ng asawa, ay biglang mas nagkakahalaga kaysa sa isang maliit na basketbolista na nag-aakalang siya ang hari ng lungsod. Ang mga larawan mula sa komperensya ay nasa lahat ng dako. Ako na nakasuit, seryoso, napapaligiran ng mga dayuhang investor. Nagsalita ako sa entablado tungkol sa hinaharap ng sports, tungkol sa teknolohiya, tungkol sa kung paano namin binabago ang industriya. Hindi ko binanggit si Paolo, hindi ko binanggit si Isabel, hindi na kailangan. Alam na ng lahat ang kwento. Nakita ko si Isabel sa isang after party ng komperensya. Dumating siya kasama ang isang grupo ng mga tao mula sa marketing, sinusubukang makisalamuha sa mundo ng negosyo. Nagtama ang aming mga mata sa kabilang dako ng silid. Nakita ko ang lahat sa tingin na iyon. Pagsisisi, marahil kahit paghanga, ngunit higit sa lahat ay isang bagay pa. Kalkulasyon. Marahil ay iniisip niya kung ano ang mangyayari kung hindi siya umalis. Hindi ko siya nilapitan. Wala akong sinabi sa kanya. Tumango lang ako isang bahagyang tango at bumaling sa pakikipag-usap sa isang Austrian investor tungkol sa pagpapalawak ng Tala sa German market. Makalipas ang isang buwan, nakita ko ang kanilang huling magkasamang larawan sa Instagram. Si Paolo at Isabel sa isang hapunan, parehong mukhang pagod, pilit na nakangiti. Ang mga komento sa ibaba ay brutal. Tinanong ng mga tao kung bakit hindi na sila nagpo-post ng magkasama. Ang ilan ay hayagang nag-iisip tungkol sa hiwalayan. Isa pang buwan at tapos na. Binura ni Isabel ang lahat ng larawan kasama si Paolo. Walang pampublikong pahayag, walang drama. Tanging isang tahimik na pagkakawatak-watak ng isang relasyon na dating mukhang napaka-glamorous. Nanatili si Paolo sa Hinebra, ngunit ngayon ay isa na siyang bench player. Mas kaunting minuto, mas kaunting atensyon, mas kaunti sa lahat. Nakikita ko siya minsan sa lungsod, nakaupo mag-isa sa isang coffee shop, nakatingin sa kanyang cellphone. Hindi ko siya nilapitan, hindi na kailangan. At si Isabel? Narinig ko na sinubukan niyang maghanap ng trabaho sa ilang mga ahensya, ngunit sino ang kukuha sa kanya? Siya na iniwan ang kanyang asawa para sa isang atleta, at nang ang atletang iyon ay hindi nakapakipakinabang, umalis na lang. Ang kanyang reputasyon ay nakompromiso. Umupo ako isang gabi sa parehong teres kung saan ko pinlano ang lahat na may isang baso ng masarap na alak. Ngayon ay kaya ko nang bumili ng pinakamahusay at pinanood ang lungsod. Ang Maynila ay kumikinang sa ibaba ko. 1,000,000 buhay na nagaganap ng walang kaalaman sa aking maliit na paghihiganti, sa aking maliit na tagumpay. Mas mabuti ba ang pakiramdam ko? Sa totoo lang? Oo at hindi. Ang sakit ay nandoon pa rin, sa isang lugar na malalim. Ngunit mayroon pang iba, kasiyahan. Isang mahinahon, malamig na kasiyahan ng isang tao na nakakita ng hustisya, kahit na ang hustisyang iyon ay ginawa ng kanyang sariling mga kamay. Tinapos ko ang alak at pumasok sa loob. Bukas ay isang bagong araw, mga bagong pagpupulong, mga bagong proyekto. Ang Tala ay lumalaki. Lumalawak kami sa Italia. Nakikipag-usap sa mga club sa Serie A. At sina Paolo at Isabel? Sila ay 2 na lamang pangalan sa aking nakaraang buhay. 2 pang mukha na minaliit hindi kung ano ako, kundi kung ano ang maaari kong maging kapag itinulak sa isang sulok. Pakirondizer kung nagustuhan niyo ang kwento, mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like at sabihin kung ano ang iniisip niyo tungkol dito sa comments. Nagdala ang Marso ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang mensahe mula kay Isabel. Pwede ba tayong mag-usap? Sa WhatsApp, 2:00 ng umaga. Tinitigan ko ang mensaheng iyon ng 15 minuto bago ako sumagot. Wala nang galit sa akin,
Kuryosidad na lang. Anong gusto niya? Paumanhin? Pagdadahilan? Pera? Tumawag siya sa akin kinaumagahan. Iba na ang boses niya. Mas mahina. Yung mayabang na tono niya noong nag-i-impake siya ng mga maleta ay nawala. Napalitan ng isang bagay na parang pagod. Nagkasundo kaming magkita sa Ayala Triangle Gardens, isang neutral na lugar kung saan kami dating naglalakad tuwing linggo bago pa masira ang lahat. Dumating siya na nakamaong at simpleng jacket, walang makeup, nakatali ang buhok. Hindi ito ang Isabel mula sa Instagram, yung nagpo-pose sa mga yate. Ito yung bersyon na matagal ko nang hindi nakikita, simple, mas maliit, tao. Okay ang itsura mo, sabi niya nang maupo kami sa isang bench malapit sa fountain. Nakikita kita kahit saan, sa mga dyaryo, sa mga portal. Ang tala ay matagumpay. Tinapos ko ang pangungusap para sa kanya. Walang silbi ang magpakumbaba. Pareho naming alam ang katotohanan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Pinaglalaruan ng isang singsing na suot niya. Isang murang piraso mula sa Green Hills. Isang bagay na kasusuklaman ng dating Isabel. Marco, sorry. Alam kong huli na para dito. Alam kong walang mababago ang mga salitang yan, pero kailangan kong sabihin. Hinayaan ko siyang magsalita. Kinuwento niya sa akin kung gaano ka-exciting kasama si Paolo noong una, 2 buwan. Mga biyahe, atensyon, kislap. Ngunit pagkatapos ay nagsimula niyang makita ang kabilang panig. Ang obsesyon ni Paolo sa kanyang lumulubog na karera. Ang kanyang mga pagsabog ng galit kapag natatalo sa laro o kapag nakakakita ng masamang komento sa social media. Ang paraan ng pagtrato niya sa kanya bilang isang tropeyo, hindi bilang isang tao. Sinimulan niya akong sisihin. Sabi niya, nanginginig ang boses. Sinasabi niyang minamalas ko siya, na ako ang dahilan kung bakit bumabagsak ang karera niya. Na parang ako ang dahilan kung bakit siya tinanggihan ng mga club. Na parang ako ang nagsulat ng mga analysis na iyon. Alam niya. Siyempre alam niya. Sapat siyang matalino para pagdugtungin ang mga bagay. Tala, ang mga pagsusuri, ang timing. Ngunit wala siyang sinabi ng direkta. Binigyan lang niya ako ng isang tingin na nagsasabi ng lahat. Hindi siya humihingi na bumalik kami. Hindi rin siya ganoon katanga para subukan. Sa tingin ko gusto niya lang, ewan ko, pag-aproba, pag-unawa. Marahil gusto niya lang makita ang lalaking iniwan niya at kumpirmahin na hindi niya ganap na sinira ang kanyang buhay. Umiinom na si Paolo ngayon, sabi niya ng mahina. Gabi-gabi mag-isa sa villa niya. Pinalayas na niya mga kaibigan niya, mga ahente, lahat. Iniisip niyang ginagamit lang siya ng mga tao. Baka nga, hindi ko na alam. Mararamdaman ko ang isang bahagi ng akin na gustong makaramdam ng awa. Isang maliit na bahagi na naaalala pa kung ano kami bago ang lahat. Ngunit naalala ko ang gabi na iniwan niya ako. Ang tawa sa boses niya nang sabihin niyang ako ay walang kwenta. Ang paraan ng hindi niya pagtingin sa akin habang paalis siya. Ano ang gusto mo sa akin, Isabel? Tanong ko sa wakas. Hindi ko alam, pag-amin niya. Siguro para lang malaman na hindi ako isang halimaw, na naiintindihan mo na nagkamali ako. Tumayo kami at tahimik maliban sa fountain na umaagos sa likuran namin. Nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi sila bumagsak. Pinipigilan niya ang mga ito dahil sa pride o katigasan ng ulo, hindi ako sigurado. Naiintindihan ko na nagkamali ka, sabi ko ng dahan-dahan. Ngunit ang pag-unawa ay hindi nangangahulugang pagpapatawad. At tiyak na hindi ito nangangahulugan na pag-aanin ko ang iyong konsensya. Tumango siya, inaasahan ang sagot na iyon. Maaari ko bang sabihin man lang na ipinagmamalaki kita sa ginawa mo? Ang tala ay kamangha-mangha. Palagi kang brilyante, hindi ko lang yun pinahalagahan. Tumayo ako mula sa bench. Hindi ko ito ginawa para ipagmalaki mo ako, Isabel. Ginawa ko ito dahil kailangan ko. Dahil kapag ang isang tao ay bumagsak ng ganon kababa, maaring maglaho siya o maging isang bagay na higit pa. Hindi niya ako sinubukang pigilan nang maglakad ako palayo. Ngunit ng 10 metro na akong malayo, sumigaw siya. Bahagi ba ako ng iyong paghihiganti, Marco? O collateral damage lang ako? Lumingon ako sa kanya. Ano sa tingin mo? Hindi siya sumagot. Nakatitig lang, at sa sandaling iyon, sa tingin ko ay naintindihan niya. Hindi siya ang target. Si Paolo ang target. Ngunit siya, kailangan niya lang panoorin kung paano ang lahat ng inaakala niyang gusto niya. Ang kislap,
Ang tagumpay, ang buhay sa spotlight, ay naging abo sa mga kamay ng isang lalaki na wala nang ikawawala. Bumalik ako sa opisina kung saan naghihintay si Philip na may mga bagong balita. Kakatanggap lang namin ng isang alok mula sa isang Spanish club. Gusto nila ang aming platform para sa pagsusuri ng buong La Liga roster. Isang kontrata na nagkakahalaga ng 3 milyong euro bawat taon. 3 milyon. Tatanggapin natin? Tanong ni Philip, kahit alam niya ang sagot. Siyempre, sabi ko, at ihanda ang presentasyon para sa French market. Oras na para pasukin ang League One. Noong weekend na yon, inimbitahan ako sa PSA Awards. Hindi ako interesado pumunta. Hindi ako atleta, hindi ako coach. Ngunit nagpumilit ang mga organizer dahil ang Tala ay naging isa sa mga pangunahing tech partner ng Philippine Olympic Committee. Magpakita ka, sabi nila. Pumunta ako. Naka-tailor-made suit, mamahaling relo na binili ko para sa sarili ko bilang simbolo. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili ko, para ipaalala sa akin kung gaano kalayo na ang narating ko. Ang bulwagan ay puno ng mga tao, mga atleta, coach, media. At syempre nandoon si Paolo. Nakatanggap siya ng isang parangal para sa kontribusyon sa Philippine basketball, isang consolation prize para sa isang taong lumulubog na ang karera. Nakita ko siya sa entablado, sinusubukang magmukhang masaya, hawak ang isang salamin na tropeo na walang ibig sabihin sa kanya. Nagtama ang aming mga mata nang bumaba siya mula sa entablado. Hindi na kailangan ng mga salita. Alam niya. Nakita ko ito sa kanyang mga mata. Ang parehong pagkilala na nakita ko kay Isabel. Alam niya na ako ang nasa likod ng mga numero, sa likod ng mga ulat, sa likod ng tahimik na pagguho ng kanyang imperyo. Ngunit wala siyang masabi. Dahil ano ang sasabihin niya? Aakusahan niya ako sa publiko? Sa anong ebidensya? Lahat ng ginawa ko ay legal, propesyonal, paggamit lamang ng data sa paraang gagamitin ng anumang kumpanya. Kalaunan ng gabing iyon, nang matapos na ang hapunan at tumutugtog na ang musika, nilapitan niya ako. Lasing siya, nakita ko ito sa paraan ng kanyang paglalakad, sa amoy ng whiskey na nagmumula sa kanya. Sinira mo ako, sabi niya ng mahina, sapat na para ako lang ang makarinig. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, sagot ko ng malamig. Sinusuri ang data, nagbibigay ng impormasyon sa mga kliyente. Hindi ko problema kung hindi maganda ang mga numero mo. Kinuha mo ang lahat sa akin, patuloy niya, nababasag ang boses. Karera, si Isabel, lahat. Tiningnan ko siya ng direkta sa mata. Ikaw ang unang kumuha ng lahat sa akin, Paolo. Naaalala mo? Nung kinuha mo ang asawa ko? Nung ginamit mo ang pangalan mo para sirain ang negosyo ko? Baka nakalimutan mo na, pero ako hindi. May gusto siyang sabihin, marahil ay manuntok pa, ngunit nakita niya ang mga kamera sa paligid namin, ang mga taong nanonood. Ang huling natitirang pride niya ang pumigil sa kanya. Tumalikod na lang siya at umalis. Nakayuko ang mga balikat. Talunan. Pinanood ko siyang umalis at sa unang pagkakataon ay naramdaman ko, walang kasiyahan, walang galit. Tanging isang kawalan kung saan dating may mga emosyon. Marahil iyon ang pinakamalinis na tagumpay, kapag ang paghihiganti ay hindi na nagdudulot ng pakiramdam, kundi katahimikan na lang. Sinalubong ako ni Philip na may nangiti. Pumirma na ang France, atin na ang League One. Nag-toast kami, bagong tagumpay, bagong teritoryo, bagong pera. Ang Tala ay naging higit pa sa isang paghihiganti. Ito ay naging isang imperyo. At ako ay naging isang tao na nagtayo ng imperyong iyon mula sa abo ng aking sariling kahihiyan. Minsan iniisip ko kung ano ang mangyayari kung hindi umalis si Isabel, kung hindi sinira ni Paulo ang negosyo ko. Magiging masaya pa rin kaya ako, kontentong bersyon ng sarili ko na may maliit na ahensya at average na buhay? Siguro. Ngunit ang bersyon na iyon ay hindi kailanman aabot sa mga bituin. Minsan kailangan mong bumagsak para makalipad. Ang tag-araw ng taong iyon ay mas madalas akong nasa eroplano kaysa sa Maynila. London, Paris, Berlin, Madrid. Bawat lungsod ay nagdala ng bagong pagpupulong, bagong pagkakataon, bagong hakbang sa pagpapalawak ng Tala. Natutunan kong magsalita ng wika ng mga investor, yung malamig, eksaktong pananalita kung saan bawat numero ay dapat tama, kung saan walang lugar para sa emosyon, kundi para lamang sa mga resulta. Naiwan si Philip para pamahalaan ang opisina sa Maynila, habang ako ang naging mukha ng kumpanya sa mundo. Kakaiba kung paano masasanay ang isang tao sa first class,
sa mga five-star hotel, sa mga hapunan kung saan ang mga bill ay mas malaki kaysa sa average na buwanang sahod sa Pilipinas. Hindi ako binago nito, o sana ay hindi. Ngunit ginawa akong mas may kamalayan kung gaano kalayo na ang narating ko mula sa lalaking nakaupo sa kanyang apartment, nagpaplano ng paghihiganti gamit ang laptop at beer. Sa London, nakilala ko si Sarah, isang investment advisor mula sa isang pondo na masyadong komplikado ang pangalan para tandaan. Siya ay matalino, matalas, na may British accent na parang lahat ng sinasabi niya ay dapat totoo. Nag-usap kami tungkol sa diskarte sa pagpapalawak sa Asian market habang naghahapunan sa isang restaurant kung saan ang pagkain ay mukhang isang gawa ng sining. Ang problema sa tala, sabi niya sa pagitan ng mga subo ng isang pagkain na halos hindi ko makilala, ay hindi sa hindi ito maganda. Ang problema ay masyado itong maganda para sa rehiyon kung saan ito matatagpuan. Kailangan mong maging global o lalamunin ka ng mas malaki. Tama siya. Nakikita ko na ang kompetisyon mula sa Amerika na nagsisimulang bumuo ng mga katulad na platform. Ngunit mayroon kaming kalamangan. Kami ang una sa European market. Naiintindihan namin ang mga partikularidad ng European sports sa paraang hindi kailanman maiintindihan ng mga Amerikano. May plano ako, sabi ko sa kanya. Japan at South Korea. Lumalaki ang football doon, ngunit wala silang infrastruktura para sa sports marketing. Maibibigay natin iyon sa kanila. Tiningnan niya ako ng may paggalang. Alam mo, baka nga hindi ka lang isa pang tech wannabe mula sa Southeast Asia. Hindi iyon nila yon bilang isang papuri, ngunit tinanggap ko ito ng ganoon. Sa kanyang mundo, ang pag-survive ay isang papuri. Ngunit lahat ng iyon, mga biyahe, pagpapalawak, mga bagong kontrata, ay parang isang layer ng barnis sa ibabaw ng isang bagay na mas malalim na bumabagabag sa akin. Hindi si Paolo, hindi si Isabel. Ito ay ibang bagay. Isang bagay na hindi ko mapangalanan hanggang sa isang gabi sa Berlin na nakaupo akong mag-isa sa kwarto ng hotel, nakatingin sa bintana sa isang lungsod na wala akong pakialam. Ako ay nag-iisa. Hindi sa paraang nag-iisa ang isang tao na walang mga kaibigan. Mayroon akong mga tao sa paligid ko. Si Philip, ang team, mga kontak sa negosyo. Ngunit yung intimacy, yung malalim na pagkakakilala sa ibang tao, nawala iyon kasama ni Isabel. At hindi ko ito napalitan ng anuman kundi trabaho. Marahil iyon ang presyo ng tagumpay. Marahil ang paghihiganti ay may dalang ganoong uri ng buwis. Makukuha mo ang hustisya, ngunit mawawala ang isang bahagi ng iyong sarili sa proseso. Bumalik ako sa Maynila noong Agosto. Ang lungsod ay tahimik. Lahat nasa bakasyon, ang typical na ghost month, kapag ang Maynila ay nagiging isang ghost town. Naglakad ako sa High Street, pumasok sa mga coffee shop kung saan kami ni Isabel ay umuupo noon. Noong kami ay isang ordinaryong mag-asawa na may ordinaryong mga pangarap. At doon ko siya nakita. Si Isabel. Nakaupo mag-isa sa isang maliit na coffee shop malapit sa BGC, nakatutok sa laptop. Sa mesa ay may isang tasa ng kape at isang sandwich na kalahati na lang ang laman. Hindi niya ako napansin. Maaari akong maglakad palampas. Dapat akong maglakad palampas. Ngunit may pumigil sa akin. Pumasok ako at umupo sa bar hindi sa kanyang mesa, ngunit sapat na malapit para makita niya ako kung titingin siya. Tumagal ito ng 3 minuto. Pagkatapos ay naramdaman niya ang tingin ng isang tao. Itinaas ang kanyang ulo. At nakita ako. Pagkagulat. Kaunting takot. Pagkatapos ay isang bagay na maaaring pag-asa? Marco, sabi niya. Isabel, sagot ko. Kinawayan niya ako papunta sa kanyang mesa. Ayaw ko. Pero pumunta ako. Ang utak at puso ko ay hindi palaging nag-uusap ng maayos. Naghahanap ako ng trabaho, sabi niya ng direkta, walang paligoy-ligoy. 2 buwan na, walang may gusto sa akin. O itinuturing nila akong masyadong mahal dahil nagtrabaho ako sa malalaking brand o, well, alam nila ang kwento. Wala akong sinabi. Hayaan siyang magkwento. Nakikita ko ang ginagawa mo, patuloy niya. Ang tala ay nasa lahat ng dako. Naging kung ano ka na palagi mong sinasabi na gusto mong maging isang tao na nagbabago ng mga bagay. Kaya lang ginawa mo ito, mas mabilis at mas malaki kaysa sa pinlano natin ng magkasama. Wala na tayong pinaplano ng magkasama, Isabel. Pinili mo yan. Alam ko,
Tumingin siya sa tasa na para bang makikita niya roon ang sagot sa isang tanong na hindi niya binitawan. Maaari ba kitang tanungin ng isang bagay? Maaari kang magtanong. Masaya ka ba? Nabigla ako sa tanong. Masaya ba ako? Hindi ako malungkot. Ako ay matagumpay, makapangyarihan, ligtas sa pinansyal. Ngunit masaya? Hindi ko alam, pag-amin ko. Ngunit alam kong payapa ako, at ang kapayapaan ay minsan mas mahusay kaysa sa kaligayahan. Tumango siya, nauunawaan. Si Paolo ay nasa rehab center, alkohol. Pinilit siya ng kanyang club na pumunta o tatapusin nila ang kontrata. Dapat ay naramdaman ko ang kasiyahan sa sandaling iyon. Ang huling pagbagsak ng taong nagsimula ng buong kaguluhan na ito, ngunit ang naramdaman ko lang ay, wala, kawalan. Naaawa ako sa kanya, sabi ni Isabel. Pero hindi ako nagsisisi na iniwan ko siya. Iyon ay isang panaginip na naging bangungot. At ako? Tanong ko. Ano ako? Tiningnan niya ako ng direkta, at sa kanyang mga mata nakita ko ang tunay na kalungkutan. Ikaw ang tahanan. At ipinagpalit ko ang tahanan para sa isang hotel. Ang mga hotel ay marangya, ngunit hindi ka maaring manatili doon magpakailanman. Siya ay Makata. Nandoon siya. Ngunit hindi nito binago ang anuman. Kailangan ko nang umalis. Sabi ko, tumatayo. Mayroon akong flight papuntang Tokyo bukas ng maaga. Tokyo? Sabi niya nagulat. Nagpapalawak kami sa Asian market. Ang tala ay nagiging global. Nakatayo ako, handa nang umalis. At pagkatapos ay may sinabi si Isabel na sumunod sa akin sa loob ng maraming linggo. Hindi kita karapat-dapat, Marco. Kahit noon pa nung kasama kita o ngayon. Ngunit sana balang araw ay makahanap ka ng isang taong karapat-dapat. At sana ay payagan mo siyang mahalin ka. Hindi ako sumagot. Umalis na lang ako. Ang flight papuntang Tokyo ay mahaba. 13 oras kung saan marami akong oras para mag-isip. Tumawag si Philip na may mga balita. Nakikipagnegosasyon kami sa NFL. Gusto ng American Football League ang aming pagsusuri para sa kanilang pagpapalawak sa Europa. Malaking bagay. Napakalaking bagay. Ngunit naisip ko ang mga salita ni Isabel. Payagan mo siyang mahalin ka. Sa buong panahong ito, ang buong paghihiganti na ito, ang buong pagtatayo ng imperyo, ito ay isang kalasag. Isang kalasag laban sa sakit, laban sa pinsala, laban sa posibilidad na may muling sumira sa akin. Ngunit ang mga kalasag ay mabigat. At minsan ang mga bagay na nagpoprotekta sa iyo ay sila ring nagkukulong sa iyo. Sa Tokyo nakilala ko si Yuki, isang batang negosyante na gumagawa sa isang katulad na platform para sa Japanese market. Nag-usap kami tungkol sa partnership, tungkol sa pagsasama ng mga teknolohiya. Siya ay brilante, nakatutok, ngunit din mainit. Mayroon siyang tawa na tapat, hindi pilit. Ang gabi ay natapos sa isang hapunan na hindi tungkol sa negosyo. Nag-usap kami tungkol sa lahat maliban sa trabaho, tungkol sa buhay, tungkol sa mga pangarap, tungkol sa kung gaano kahirap magtayo ng isang bagay sa isang mundo na patuloy kang pinipigilan. Bakit mo ginagawa ang ginagawa mo? Tanong niya sa akin habang umiinom ng sake. Dahil kailangan ko, sagot ko. Dahil kapag hindi ka gumagalaw, hindi ka umiiral. Tiningnan niya ako ng kakaiba. Hindi iyon dahilan. Iyon ay pagtakas. Marahil ay tama siya. Marahil sa buong panahong ito ay tumatakas ako. Mula sa sakit, mula sa nakaraan, mula sa posibilidad na maging mahina muli. Ngunit tulad ng sinabi ko kay Isabel, minsan ang kapayapaan ay mas mahusay kaysa sa kaligayahan. At mayroon akong kapayapaan. Isang malamig, malungkot na kapayapaan ng isang tao na natalo ang kanyang mga demonyo, ngunit nawalan ng isang bahagi ng kanyang sarili sa laban. Ang flight pabalik sa Maynila ay mas tahimik. Sinalubong ako ni Philip ng mas maraming magagandang balita. Pumirma kami sa NFL. Ang Tala ay opisyal ng naging isang global player. Nagmaneho ako sa lungsod patungo sa aking bagong apartment. Isang penthouse sa Rockwell na may tanawin ng buong Makati. Nagtagumpay ako. Nanalo ako. Si Paolo ay nasa rehab, si Isabel ay naghahanap ng trabaho, at ako ay nasa tuktok ng mundo. Ngunit habang pinapanood ko ang lungsod sa ibaba ko, naitanong ko sa sarili ko, para kanino ako nanalo? Walang sino man doon upang ibahagi ang tagumpay na iyon. Walang sino man na talagang may pakialam sa akin, hindi sa tala, hindi sa pera, kundi sa akin. Marahil iyon ang tunay na paghihiganti, hindi laban sa iba, kundi laban sa sarili.
Makukuha mo ang lahat ng gusto mo ngunit malalaman mo na sa proseso ay nawala mo ang talagang kailangan mo. Nagdala ang taglagas ng mga pagbabago na hindi ko inaasahan. Ang tala ay pumirma ng isang mega kontrata sa FIFA. Kami ay naging opisyal na technological na partner para sa pagsusuri ng transfer market. Ibig sabihin ay access sa bawat club, bawat ahente, bawat manlalaro sa mundo. Kami ay higit pa sa isang kumpanya. Kami ay isang institusyon. Inilagay ako ng Forbes sa cover ng Southeast Asia Edition. Ang tech visionary na nagbago sa mundo ng sports, sabi nito. Ang larawan ay profesional. Ako na naka-dark gray suit, magka-cruise ang mga braso. Seryosong tingin. Mukha akong ang taong gusto kong maging. Ngunit hindi ko ito naramdaman. Nasa akin na ang lahat ng gusto ko 3 taon na ang nakalilipas. Higit pa. Ngunit may nagbago sa akin noong taglagas na iyon nang makatanggap ako ng isang tawag na hindi ko inaasahan. Ang aking ina. Tumawag siya mula sa Batangas kung saan siya nakatira kasama ang aking ama. Balisa ang kanyang boses. Marco, kailangan nating mag-usap. Pumunta ako doon nung weekend na iyon. Ilang buwan na akong hindi nakakauwi sa mga magulang ko. Palagi akong abala, palaging nasa biyahe, palaging may isang pulong na mas mahalaga. Pagdating ko, nakaupo si tatay sa teres ng kanilang maliit na bahay, nakatingin sa dagat. Mukha siyang matanda, hindi kasing tanda ng kanyang aktwal na edad. Ngunit, pagod sa buhay. Anak, sabi niya nang umupo ako sa tabi niya. Ipinagmamalaki ka namin. Alam mo yan ha, di ba? Alam ko, tay. Pero nag-aalala kami. Ang nanay mo at ako. Pinapanood ka namin sa TV. Nababasa namin ang tungkol sa iyo at hindi ka mukhang masaya. Gusto kong sabihin na masaya ako, na perpekto ang lahat, na matagumpay ako at kontento. Ngunit hindi ka maaring magsinungaling sa iyong mga magulang. Nakikita nila ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Hindi ko alam kung masaya ako o hindi. Pag-amin ko. Alam ko lang na mayroon akong layunin at patungo ako doon. Matagal na nanahimik si tatay. Pagkatapos ay sinabi niya, 1 buwan bago ko makilala ang nanay mo, may kasama akong babae na iniwan ako para sa iba. Mas mahusay, mas matagumpay, mas bata. Sinira niya ako. Ilang buwan akong galit nagpaplano kung paano maghihigante, kung paano ipakita sa kanila. Hindi ko alam ang kwentong ito. Si tatay ay hindi kailanman isang taong nagsasalita tungkol sa nakaraan. At anong ginawa mo? Tanong ko. Wala, sabi niya ng simple. Nakilala ko ang nanay mo, umibig ako at natanto ko na ang pinakamahusay na paghihigante ay hindi ang sirain ng taong nanakit sa iyo. Ang pinakamahusay na paghihigante ay ang mabuhay ng napakahusay na wala ka ng pakialam. Umupo kami ron habang lumulubog ang araw at ang kanyang mga salita ay umiikot sa aking isip. Talaga bang nabubuhay ako ng maayos? O nangongolekta lang ako ng mga tropeo upang patunayan ang isang bagay sa mga taong hindi na mahalaga? Bumalik ako sa Maynila na may ibang pananaw. Sinalubong ako ni Philip ng bagong ulat. Lumabas si Paulo Roxas mula sa rehab at pumirma ng kontrata sa isang club sa MPBL. Minimum na sahod, isang club na halos walang mga tagahanga. Ang pagbagsak ay kumpleto. Gusto mo bang ilabas natin ang kwento sa media? Tanong sa akin ni Philip. Tinutukoy ang aming mga contacts sa sports journalism. Wag na, sabi ko pagkatapos mag-isip. Hayaan mo siya. Tapos na. Tiningnan ako ni Philip nang may pagtataka. Seryoso? Ito na ang perpektong pagkakataon para... Sinabi kong huwag na, Philip. Nasa ilalim na ang tao. Ano ang makukuha ko sa pagbaon pa sa kanya? Marahil iyon ang unang palatandaan na nagbabago ako. O marahil ay pagod na lang ako sa laro. Noong buwan na iyon ay muli kaming nagkita ni Isabel. Nagkataon lang, sa isang bookstore sa Greenbelt. Bumibili siya ng ilang mga libro sa negosyo. Paano bumuo ng isang brand? Digital marketing para sa mga nagsisimula. Halatang sinusubukan niyang magsimulang muli. Hey, sabi niya nang mapansin ako. Sa pagkakataong ito ay walang pagkailang. Tanging pagkilala sa 2 tao na may komplikadong kasaysayan. Kamusta ang paghahanap ng trabaho? Tanong ko. Mabagal. Nakahanap ako ng isang bagay sa isang maliit na ahensya. Walang glamoroso, ngunit marangal. At iyon ang mahalaga sa akin ngayon.
Nag-usap kami ng 15 minuto sa bangketa habang dumadaan ang mga tao sa paligid namin. Nag-usap kami na parang hindi magkaibigan, kundi bilang mga taong hindi na magkaaway. Ito ay nakakagaan sa isang paraan. Narinig ko na tumanggi kang ilabas ang kwento tungkol kay Paolo, sabi niya bago kami maghiwalay. Salamat. Hindi iyon para sa iyo, sabi ko ng tapat. Para sa akin yon. Pagod na ako sa buong bagay. Tumango siya, nauunawaan. Marahil iyon ang tanda na nanalo ka na, Marco. Hindi laban kay Paolo, hindi laban sa akin, kundi laban sa ginawa namin sa iyo. Marahil ay tama siya. Noong Disyembre, lumipad ako pabalik sa Tokyo. Pininalize namin ni Yuki ang partnership. Nagsanib ang aming mga platform. Lumikha kami ng isang bagay na mas malaki kaysa sa aming dalawa. Ngunit mayroon pang iba sa pagitan namin. Isang bagay na dahan-dahang nabubuo sa loob ng maraming buwan ng mga tawag sa telepono at mga pagpupulong. Pupunta ka ba sa Japan para sa bagong taon? Tanong niya sa akin sa isang video call. Siguro, sabi ko. Kung ipapangako mong ipapakita mo sa akin ang Tokyo sa paraang hindi kailanman makikita ng isang turista. Tumawa siya. Deal. Nandoon ako noong bagong taon. Sumayaw kami sa isang maliit na club sa Shibuya. Napapaligiran ng mga taong hindi alam kung sino ako, na walang pakialam sa tala o sa aking kwento. Ako ay isa lamang dayuhan sa isang lungsod na hindi natutulog. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon naramdaman ko, gumaan, na parang ang bigat na daladala ko ay dahan-dahang nawawala. Bakit ka nakangiti? Tanong sa akin ni Yuki habang nakatayo kami sa balkonahe ng kanyang apartment, nakatingin sa lungsod. Dahil may natanto ako, sabi ko. Sa buong panahong ito, akala ko ang paghihiganti ay ang pagbawi sa kung ano ang kinuha sa akin. Ngunit hindi. Ang paghihiganti ay kapag binitawan mo ang kinuha sa iyo at nakahanap ka ng isang bagay na mas mahusay. Hinalikan niya ako. Ito ay isang halik na hindi nagdadala ng bigat ng nakaraan o ng bigat ng mga inaasahan. Ito ay kasalukuyan lamang. Bumalik ako sa Maynila noong Enero ng bagong taon. Inanunsyo ng tala ang pagpapalawak sa 3 bagong kontinente. Naging isang unicorn kami. Isang kumpanya na nagkakahalaga ng higit sa $1 bilyong. Umiyak si Philip nang makuha namin ang pagtatantya. Umiiyak siya at tumatawa, niyayakap ako na parang baliw. Nagawa natin, sabi niya. Nagawa talaga natin. Ngunit alam ko na ang iyon ay hindi lamang ang tala. Ang iyon ay ang pag-survive, ang pagbabago, ang paglalakbay mula sa isang taong nawasak patungo sa isang taong hindi lamang nakaligtas kundi namukadkad. Nakita ko si Paolo ng isa pang beses sa isang laro kung saan ako ay isang VIP guest. Nasa audience siya nakasuot ng ordinaryong jacket, pinapanood ang laro na dati niyang dinodomina. Mukha siyang maliit, hindi pisikal, kundi sa espiritu, na para bang lumiit siya sa kanyang sariling anino. Nagtama ang aming mga mata, walang galit sa kanyang mga mata, pagod lang. At marahil sa kaibuturan, pagtanggap. Hindi ko siya nilapitan, hindi na kailangan. Tapos na ang buong kwento. Nanalo ako, ngunit wala na akong pakialam sa tropeyo. Nakaupo ako ngayon sa terrace ng aking apartment, parehong tanawin ng lungsod ngunit ibang pananaw. Patuloy na lumalaki ang tala. Nagpaplano kami ni Yuki na magbukas ng isang opisina sa Tokyo kung saan ako mananatili ng kalahating taon. Si Philip na ang bahala sa Maynila. Lahat ay naaayos. Napatawad ko na ba si Isabel? Hindi ko alam. Marahil ay hindi mahalaga ang pagpapatawad. Marahil ang mahalaga lang ay hindi ko na dinadala ang galit. Napatawad ko na ba si Paolo? Siguro. Mas sinira niya ang kanyang sarili kaysa sa kaya kong gawin. Ngunit alam ko ang isang bagay, natutunan ko na ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi kapag sinira mo ang taong nanakit sa iyo. Ang pinakamahusay na paghihiganti ay kapag ikaw ay naging napakatagumpay, napupuno, napakabuo na ang taong iyon ay naging isang footnote na lang sa iyong kwento. Minsan, iniwan ako ni Isabel at akala ko ay katapusan na iyon ng aking buhay. Lumabas na simula pa lang pala iyon ng buhay na dapat kong ipamuhay. At marahil iyon ang aral. Minsan sinasaktan tayo ng mga tao hindi para sirain tayo, kundi para gisingin tayo sa bersyon ng ating sarili na natabunan ng kung ano ang sapat na. Ang tala ay naging isang imperyo, ngunit ako ay naging malaya. At iyon ang tanging tagumpay na talagang mahalaga.
East Khan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like at isulat kung ano ang iniisip mo sa comments. Sundan kami para sa higit pang mga kwento.